Okay, sige po. Atin na pong i-prepare yung ating pong mga sarili, yung ating pong mga pakinig. Tayo po dadako na po sa pakikinig at pag-aaral ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Noong last Sunday po ay ating pong napag-aralan, ating pong tinanggap ang mensahe na ayaw ng Diyos na dumating po sa point ng buhay natin na tayo po ay maging mapagmalaki. Tayo po ay maging mayabang sapagkat pinatunayan po ng Diyos sa kanyang salita ang mga iba't ibang dakilang hari na dumating sa point na naging mayabang sila, mapagmataas, mapagmapuri, walang respeto, walang paggalang sa Diyos. Sapagkat dumating sa point na ipinagmalaki na nila yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang na-achieve sa buhay. Kaya sila ay pinarusahan ng Diyos. At yun din mga dakilang tao worldwide, akin din pong itinuro sa inyo yung mga nagmalaki na mga dakilang tao, mga maimpluwensya, mga sikat, mga popular. Sila din po ay right on the spot nung sila po ay nawalan po ng panahon sa Diyos. Sila po ay nagmalaki sa Diyos at nagmayabang sa Diyos, right on the spot, pinarusahan sila ng Diyos. Yan po yung mensahe nung last Sunday. Pero po ngayon, ang aking pong ihahayag ngayon sa inyo ay ito po yung topic na aking pong ituturo ngayon sa inyo. Na aking pong pinamagatan, why should we honor God above all? Bakit nga ba? Bakit nga ba ang Diyos ay dapat hindi natin pagmalakihan? Bakit nga ba ang Diyos ay dapat natin siya ang ipagmalaki? Hindi dapat tayo magmalaki sa Diyos. Hindi dapat tayo magmapuri sa Diyos. Hindi tayo magmayabang sa Diyos. Bakit nga ba na dapat ang Diyos, siya ang atin dapat ipagmamalaki, ipagmamapuri at ipagyayabang sa ating mga buhay? Kaya yan po yung aking pong ituturo ngayon sa inyo. Kung paano po nung nakaraang linggo ay ating pong naunawaan na talagang ayaw ng Diyos na dumating sa point ng mga tao, especially po tayo na mga nakakilala na, meron na pong right belief, meron na pong right faith, right relationship, ay dumating po sa point ng buhay natin na tayo po'y magmalaki sa Diyos or mawala na po ng oras at panahon sa Diyos. Sapagkat meron po na mararanasan na negative experience and situation ang bawat isang mga taong darating sa point na sila po ay magmamalaki, magmamayabang sa Diyos. Ngayon, bakit nga ang Diyos ang dapat nating ipagmapuri, ipagmalaki? Yan po ang lilinawin po natin ngayon sa pamamagitan ng kaniyang salita. Sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 31. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. So maliwanag po ang sinasabi po ng Biblia na mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31. Kung merong gustong magmalaki, kung merong gusto sa ating magmapuri, magmayabang, po pwede naman po. Po pwede po. Po pwede po tayong magmapuri. Po pwede po tayong magmalaki. Po pwede po tayong magmayabang. Pero ang sabi po ng Holy Scripture, ang ipagmamalaki po natin, ang ipagmamapuri po natin, hindi yung ating narating sa buhay. Hindi po yung ating na-achieve sa buhay. Hindi po yung ating pong sarili. Dapat ang ipagmamapuri natin walang iba kundi ang ating Diyos na nakilala, na pinararangalan, pinapupurihan at sinasamba. Pwede po. Kaya lang dapat ang Diyos ang ating ipagmamalaki. Ang Diyos
ang ating dapat laging ipinagyayabang. Hindi po yung mga bagay na meron tayo. Hindi po yung ating pong na-achieve sa buhay. Kundi, tandaan niyo po yung mga kapatid, pwede tayo magmalaki, pwede tayo magmayabang. Pero dapat ang Diyos ang ating ipagmamalaki. Next, sa Santiago chapter 4 verse 6. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Ang Diyos po ay against. Ang Diyos po ay hindi natutuwa. Ang Diyos po ay hindi nalulugod sa mga taong palalo, mayabang, nagmamalaki, nagmamapurina. Pero sabi po ng Santiago chapter 4 verse 6, pero yung mga taong nananatiling humble, yung mga taong nananatili na mapagpakumbaba, kahit ano po yung kanyang narating sa buhay, kahit ano pa po yung kanyang estado sa buhay, pero nananatili pong nakatapak ang mga paa sa lupa. Yung mga taong ito ang patuloy pong nakakaranas ng galaw at tulong, biyaya ng Diyos. Mga kapatid, maliwanag po na tinutugon na po ngayon yung ating pong topic. Why should we honor God above all? Bakit nga ba ang Diyos ang dapat nating ipinagmamapuri? Bakit nga ba ang Diyos ang dapat nating ipinagmamalaki? Sapagkat kapag ang Diyos ang ating ipinagmamalaki, ipinagmamapuri na bunga ng ating kapakumbabaan, katapatan sa pagsunod sa Panginoon, lagi nating mararanasan yung tulong at biyaya, gabay, proteksyon, provision ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero yung mga taong lalo't higit wala pang nararating sa buhay, yung mga taong nagsisimula pa lang po sa kanila pong tagumpay sa buhay, pero tumataas na po ang kanila pong ere. Nagkakaroon na po ng pagmamalaki, pagmamapuri, pagyayabang sa harap ng Diyos. Ito yung mga taong hindi po kinalulugdan ng Diyos. Okay, isa pa po. Matthew chapter 5 verse 5. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 5? Sinabi po yan mismo ng Panginoong Hesus. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Napakarami pong ipinangako ng Diyos na mababasa po natin sa banal na kasulatan, sa Holy Scripture. 1,000 promises of God na ating pong mababasa sa banal na kasulatan. Pero sinabi po ng Matthew chapter 5 verse 5, mapalad ang mga taong nananatiling mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila, mararanasan nila, matatanggap nila, ipaparanas sa kanila ang alin? Ang lahat ng ipinangako ng Diyos. Kaya po yung mga taong nananatiling nagpapakumbaba ay patuloy po na ito'y kinalulugdan ng Diyos. Yung mga taong nananatili na patuloy na talagang hindi pinagmamalakihan ng Diyos, hindi inihuhuli ang Diyos. Yan po kasi yung kaakibat at kahulugan ng taong mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Yung kahit kailan, hindi niya inihuli ang Diyos sa kanyang buhay. Kahit kailan, lagi niyang first priority ang Diyos sa kanyang buhay. Sapagkat kapag dumating sa point ng buhay ng bawat isang tao, especially po tayong mga nagsasabi nakakilala na, nagkaroon na po ng tamang relasyon sa Diyos, pero hindi pa rin po ang Panginoon ang ating inuuna, ang ating priority sa bawat araw, bawat oras ng ating buhay, hindi po namamalayan ng bawat isa na nababaliwala na po niya ang Diyos. Dumarating po sa point na hindi po niya namamalayan na pagmamalakihan na po niya ang Diyos. Bakit po? Sapagkat unti-unti nawawalan siya ng oras, panahon, prioridad
sa Diyos sapagkat napo-focus na po yung kanyang oras, yung kanyang atensyon sa maraming bagay sa ibabaw ng mundo. Kaya masasabi po natin na tayo po, kapag dumating po yung point na yon, unti-unti po ay nawawala na po tayo ng tunay na pagpapahalaga sa Diyos. Kaya inyo nga pong ngitian yung inyong katabi, sabihin niyo po, kapatid, congrats. Binabati kita sapagkat inuna mo ang Panginoon sa araw na ito. Sige po, batiin nyo. Kapatid, congrats. Sapagkat ikaw ay katabi ko ngayon. Sapagkat pinatunayan mo na ngayon ay priority mo ang Panginoon. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon. Awit 147 verse 6. Ang taong yaong mapagpakumbaba, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Kanya po, makikita po natin kahit saan po natin puntahan, New and Old Testament in the Scripture, laging nakatuon ang Diyos sa mga taong humble, mapagpakumbaba, tapat na nagpapakita ng pagsunod, pagmamahal sa Kanya. Talagang itataas niya. Talagang ipaparanas niya ang highly favor, provision, sapagkat kinalulugdan niya ang bawat isang mananampalataya na nagpapatuloy na may kapakumbabaan na bunga ng katapatan sa pagsunod sa ating Panginoon. Pero yung mga taong nagmamalaki na, yung mga taong nagmamataas na, yung mga taong winalang kabuluhan na ang Diyos, yung mga taong busy sa maraming bagay, wala ng oras para sa Diyos, ano po ang sabi ng Panginoon? Ngunit ang mga mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Kaya mapapansin po natin, napakaraming tao. Makikita po niyo po, dati po, hahangaan mo sila. Pero nung dumating ang kataasan, ang kayabangan at pagmamapuri niya sa harap ng Diyos, nawala na siya ng panahon sa Diyos. Isang araw makikita niyo po, ang isang karimari-marim at nakalulungkot na sitwasyon ng mga taong itong ibinabagsak ng Diyos. Kaya po, maliwanag po na talagang bakit nga ba kailangan talaga na ang Diyos ang ating itinataas, ang Diyos ang ating laging ipinagmamapuri, ang Diyos ang lagi talaga natin talagang prioridad sa ating buhay, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga taong nagpapatuloy ng tapat na nagbabalik sa Kanya ng karangalan, kapurihan at kapakumbabaan, tapat na pagsunod, sapagkat nandoon ang Kanyang pangako, Kanyang ipaparanas. Number 1, because He is the one who gave you your wealth. Kung bakit kailangan lagi talaga natin ang Diyos ang ating pinararangalan, ang Diyos ang ating inuuna, ang Diyos ang ating laging pinasasalamatan, ipinagmamalaki, ipinagmamapuri sa ating buhay. We need to understand, my beloved brothers and sisters, lahat ng kayamanan, lahat ng mga bagay na po pwede nating ipagmapuri, ipagyabang na meron tayo ngayon. Even yung ating karunungan, yung ating talents, yung ating kalusugan, lahat yan ay mula at ipinahiram lang sa atin ng Diyos. Naging steward lang tayong lahat. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin lahat ng meron tayo ngayon. Ano mang bagay yan, ari-arian, kayamanan, posisyon, talento, lahat po yan. Huwag po nating iisipin na kaya po yan ay narating natin, naranasan natin, nagkaroon tayo dahil sa ating pagsusumikap lang. Opo,
Bunga po yun ng ating pagsusumikap. Pero kung hindi tayo binigyan ng kalusugan, ng kalakasan, ng karunungan, ng wisdom, ng talent, ng ability mula sa Diyos, hindi po natin yon mararanasan. Kaya ang tunay po na mga taong malalim ang pagkakaunawa ng kanyang relasyon sa Diyos at nananatiling may kapakumbabaan sa harap ng Diyos na kung anuman ang kanyang na-achieve sa buhay, na kung anuman ang meron siya, hindi po niya yun po pwedeng ipagmayabang, hindi po niya yun po pwedeng ipagmalaki, sapagkat alam niya, anuman ang meron siya, lahat ito ay pansamantala lang na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kaya yan po ang dahilan kung bakit dapat po talaga ang Diyos ang dapat lagi nating ipinagmamalaki sa ating mga buhay. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Yung mga kapatid, kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat. Siya po yung tunay na napakayaman sa lahat ng aspeto. Pero mas pinili ng Panginoon na bagamat siya'y napakayaman sa lahat ng bagay, pero nagpakadukha. Bakit po? Bakit po siya nagpakadukha? Sapagkat upang sa pamamagitan po niya, tayo po ay yumaman. Yumaman hindi lang po sa mga material, literal, kundi higit sa lahat, yumaman tayo sa pamamagitan ng espiritual na aspeto. Kaya po, ito po ang dahilan kung bakit kailangan na hindi po tayo parang ningas kugon. Hindi po tayo para sa simula pa lang po talagang nag-aapoy, nag-iinit, naglalagablab yung ating pong pagmamahal, yung ating pagsunod ng may katapatan sa Diyos. Bakit po? Sapagkat kapag naintindihan po natin, nagpakarukha, nagpakadukha ang Panginoon, alang-alang sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Hinayaan niya na siya po'y maging dukha, maging mahirap sa anumang aspeto, kahamak-hamak, para ang bawat isa po sa atin ay yumaman sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Kaya paano mong babaliwalain ang Panginoon? Paano mo siyang bibigyan ng kapighatian? Paano mo siyang ihuhuli sa iyong buhay kapag naintindihan natin na ang Panginoon ay nagpakadukha, hinamak, nilait, dinusta, pinarusahan, hindi para sa kanyang kasiyahan, kundi nagpakadukha nga siya para ikaw at ako at tayong lahat na kumilala at tumanggap sa kanya at sumampalataya, tayong lahat ay yumaman sa lahat ng aspeto dahil sa kanyang karukhaan. Ginawa yun ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang dahilan. Ayon doon sa ating topic, bakit? Bakit nga ba? Bakit nga ba dapat natin lagi na pinararangalan, inuuna, itinataas, dinadakila ang ating Panginoon? Ito po ang unang dahilan. Because He is the one who gave you your wealth. Siya ang tanging nagbigay sa iyo, nagbigay sa akin, sa ating lahat ng anumang kayamanan, physically, materially, spiritually wealth ay mula sa Kanya. Kaya nararapat lang sa anumang panahon, anumang oras, anumang sitwasyon, lagi nating pararangalan, papupurihan, susundin ng buong katapatan, buong kapakumbabaan, sapagkat siya'y hinamak, nilait, naging dukha para sa ating lahat, para tayo
yumaman. Hallelujah. Praise God. Kaya paano po natin siyang iuhuli? Paano po natin siyang babaliwalain? Kapag naunawaan po natin ang kanyang ginawa sa atin lahat. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Nakita niyo yung mga kapatid? 2 Corinthians 4:7. Napakatapang po ni Apostle Pablo. Talagang direct to the point po siya na mangusap. Talagang masaktan ka kung masasaktan ka. Hindi uso kay Pablo yung siya'y mangingimi sa'yo. Talagang napakatindi ng kanyang mga pananalita para lang ituwid ang bawat isang mananampalataya that time. Hindi po siya natatakot na sumama ang loob ng mga kapatid niya sa lungsod ng Korinto sapagkat ang nais niya, ituwid niya, itama niya, isuheto niya yung mga unang manampalataya na dumating sa point na kanilang buhay na parang ipinagyayabang na nila, parang ipinagmamapuri na nila yung kanilang narating at anuman ang meron sila sa buhay. Kaya sabi niya, ulitin ko po sa inyo, 2 Corinthians 4:7, ano po sabi niya? Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Ito po mga Kristiyanong ito, sa lungsod ng Korinto, ito po yung mga edukadong tao. Ito po yung mga may sinasabing mga tao na Kristiyano. Pero ang nakalulungkot, itong mga Kristiyanong itong matatalino, magagaling, mahuhusay, pinagpala ng Diyos, maaaring dumating sa point ng buhay nila sa tagumpay na nararanasan nila sa buhay, financially, materially, literally, nalunod sila sa tagumpay ng buhay. Kaya merong isang lingkod ng Diyos na may tapang. Hindi nangimi na kahit sila marurunong, kahit sila matatalino, kahit sila may sinasabing mga tao, direct to the point na pinagsabihan sila ni Pablo sa pamamagitan ng sulat. Hindi natakot si Pablo. Kaya sabi niya, hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Ano mang meron kayo, hindi yan bunga lang ng inyong sikap. Lahat ng meron kayo, sabi ni Pablo sa kanila, lahat yan bigay, kaloob sa inyo ng Diyos, ipinagkatiwala lang. Ano pa ang sabi niya? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Yung pala ang rason. Nalaman ni Pablo na maaaring itong mga unang mananampalataya ay nagyayabang na, nagmamapuri na, nagmamalaki na po sa Diyos. Kaya pinagsabihan sila ni Pablo. Kaya mga kapatid, marami pang pwedeng gawin ang Diyos sa atin lahat. Ang buhay natin ay hindi komot ngayon, kapatid, wala ka, may problema ka. Kapatid, kapag ikaw ay tapat na sumunod sa Diyos, kapag nakita ng Diyos ang katapatan mo, isang araw, babaguhin ng Diyos yung sitwasyon mo. Pero kapatid, kapag binago ng Diyos yung sitwasyon mo, huwag mong ipagyayabang, huwag kang magmamalaki sa Diyos. At huwag mo siyang kakalimutan. Kung papaano ka ngayon ka-dedicate sa Panginoon, ka-committed sa Panginoon, lalo't higit kapag may ginagawa na ang Diyos sa buhay mo, huwag mong ihuhuli ang Diyos sa buhay mo. Sa lahat ng schedule at commitment mo, huwag mong ihuhuli ang Diyos. Dapat laging nasa una ng iyong schedule ang Panginoon sapagkat ito ang gusto niyang makita sa ating lahat. Efeso chapter 1 verse 3. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo.
pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Sino po ang nagkakaloob sa atin ng pagpapalang espiritual? Ang Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba yung pagpapalang espiritual, kung ano po yung mga yon? Yung tinatawag na spiritual blessing. Yung kahit may problema ka, pero meron ka pa rin pong kapayapaan. Kahit bagsak ka na, nanlulupaypay ka na sa maraming bagay na pinagdadaanan mo sa buhay, pero patuloy kang nagkakaroon ng lakas mula sa Panginoon. Yung po ay pagpapalang espiritual. Kahit maraming tao sa paligid mo ang gumagawa sa iyo ng kapighatian, kalungkutan, pero nananatili na meron kang galak, kasiyahan sa iyong puso't isipan, spiritual blessing ang tawag po doon. Mas matindi po yung spiritual blessing. Minsan po hindi po natin na-appreciate yung tinatawag na spiritual blessing. Yung kahit meron kang problema, pagsubok, sunod-sunod, pero patuloy ka po nakakatulog ng mahimbing, spiritual blessing po yun. Sapagkat maraming tao kapag may pagsubok, kapag may problema, nadidepress. Hindi na po makatulog. Hindi po makakain. Hindi po makapag-isip ng tama. Yung po ang miserableng buhay. Pero baliktad po, ang taong tunay na nanatiling tapat, may kababaan sa harap ng Diyos at patuloy na inuuna ang pagsunod sa Panginoon. Kahit may pagsubok, kahit magulo ang kapaligiran, pero patuloy na mayroong kapanatagan, kasiyahan, kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Yun po ay spiritual blessing. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ito po ang utos sa atin. Lagi po tayong magpasalamat. Lagi po natin unahin na ibalik ang pasasalamat, papuri sa Panginoon. Wag na wag pong darating sa point ng buhay natin nang dahil meron kang problema, meron kang pagsubok, meron kang pinagdadaan ng negatibong sitwasyon, makakalimutan mo nang magpasalamat sa Panginoon sapagkat ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Kaya ito ang dahilan kung bakit mula noon until now, hindi po tayo nababago sa ating pong dedikasyon, sa ating pong commitment, sa ginagawa sa Panginoon. Kahit ano nagaganap sa mundo, kahit ano nangyayari sa ating gobyerno, kahit ano nagaganap sa buong kapaligiran, kahit ano nangyayari sa ating pamilya, pero patuloy tayong hindi magsasawa na magpasalamat ng may katapatan sa Panginoon sapagkat alam natin yung pagpapalang espiritual ay ipinaparana sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan ng kayo tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. 27. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan, upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan upang mawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harap ng Diyos. Mga kapatid, kaya pala pinipili ng Diyos yung mga taong hamak, hindi marurunong, walang alam, walang kakayahan, walang maipagmamalaki. Kaya ito pala yung mga inuuna ng Diyos. Kaya mapalad yung mga matatalino, mayayaman,
na talaga totoong nakakakilala sa Lord. Pero sabi po ng Bible, pinipili niya ang mga hamak na tao. Pinipili niya ang mga taong hindi matalino. Pinipili niya ang mga taong hindi maimpluwensya. Bakit? Para hiyain ang mga taong mapagmalaki sa mundo. At kapag tayo po ay nando na po sa pagpili ng Panginoon, kaya sabi niya, kaya dapat walang po pwedeng magmalaki, magmayabang sa harapan ng Diyos. Dahil tayo ay nung tawagin, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating mga sarili. Huwag na dadating sa point ng buhay natin na kapag tayo po'y pinagpala na po, i-bless na po, nakatapos na po ng pag-aaral, naging professional na po tayo, naging achiever na po tayo, nag-prosper na po yung buhay natin. Huwag na huwag darating po sa point ng ating mga buhay na tayo po'y nagmamalaki na sa harap ng Diyos. Kapatid, habang pinagpapala ka, habang ipinopromote ka, habang ibinibless ka ng Diyos, patuloy kang maging mapagpakumbaba na tapat na inuuna at sinusunod ang Diyos. Sapagkat habang ikaw ay tapat na sumusunod sa Diyos at nagpapakumbaba na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, lalo kang ibibless, lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Iyan ang kanyang pangako sa bawat isang kinalulugdan ng Diyos. Second point, bakit nga ba kailangan natin patuloy na parangalan, papurihan, itaas ang Diyos sa ating mga buhay? Because He is the one who gave you your abilities. Kapatid, kung bakit dapat lagi natin itinataas, ibinabalik ang tapat at buong kapakumbabaan na pagsunod sa Panginoon. Siya ang nagbigay sa iyo, sa atin lahat ng abilidad, kakayahan sa ating mga sarili. Kung bakit natin nagawa at narating ang mga bagay na na-achieve natin at naranasan natin dahil sa ipinagkatiwalang kakayahan, karunungan, abilidad mula sa Diyos. Kaya dapat lang talaga, huwag nating kalilimutan, higit sa lahat ng tagumpay, sa lahat na ipinarana sa atin ng Panginoon na promotion, gabay, pag-iingat, pinagkatiwala ng Diyos sa mga bagay na meron tayo ngayon, even yung ating kalusugan, buhay, kalakasan, pag-iingat ng Diyos, lahat yan ay ipinagkaloob lang sa atin ng Panginoon. Ano po sabi ng Bible? 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahan gawin ito. Masabi po ni Pablo. Aminado si Pablo. Si Pablo po ay isang napakatalinong tao. Si Pablo po ay isang napakataas po ang narating po sa sekular na pag-aaral. Si Pablo po ay may sinasabing tao bago po siya makakilala sa Panginoon. Maimpluwensyang tao. Pero nung naunawaan po niya ang kanyang sarili at kalagayan sa harap ng Diyos, nung makilala po niya ang Panginoon sa kanyang buhay, napakaganda po ang naging katuwiran po niya at prinsipyo. Sabi po niya, ulitin ko po sa inyo, 2 Corinthians chapter 3 verse 5, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito. So meaning to say, nakikita po natin si Pablo po, never po niyang ipinagmalaki ang lahat na nagawa niya. Lahat po na napasimulan niya. Lahat ng mga bagay na ginawa niya nagtagumpay. Never po niya ipinagmalaki na kaya po nagtagumpay yon. Kaya po nagprosper yon. Kaya po narating niya yon. Ay hindi po dahil sa kanyang sariling karunungan, kaalaman, abilidad, talento. Kundi inaamin po ni Pablo sapagkat siya po isang taong totoong nakakilala sa Panginoon at naunawaan po niya kung sino po talaga ang dahilan, kung bakit nagagawa niya at kung bakit magagawa niya ang isang bagay na may katagumpayan, hindi dahil sa kanyang sariling galing at husay,
kakayahan, kundi dahil sa tulong at gabay ng Diyos. Ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Sabi po niya, wala kaming sapat na kakayahang gawing ito. Ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Mga kapatid, ano po ang pinakamahalagang bagay na meron tayo ngayon sa ating buhay? Isipin niyo po, ano po ngayon sa kasalukuyan ng inyong buhay ang pinakamahalagang bagay na meron ka ngayon? Naisip niyo na mga kapatid? At yung pinakamahalagang bagay na meron ka ngayon, kapatid, huwag mo yan ipagmamalaki na kaya mo yan na-achieve, kaya mo yan narating dahil sa iyong sariling kakayahan, husay, talento at galing. Huwag. Bakit? Gaya po ni Pablo. Kung sa aming sarili lamang, sabi ni Pablo, wala kaming sapat na kakayahan gawing ito. Ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Kung alam nating ang Diyos ang nagkaloob nito sa atin, anumang bagay na meron tayo ngayon, kapatid, makinig ka mabuti. Kung alam mong ang Diyos ang nagkaloob nito sa iyo, yung mga bagay ngayon na meron ka, ano ngayon ang pwede mong gawin? Kailangan, yung mga bagay na yan na meron ka, lahat yan ay gamitin mo for the glory of our Lord. Gamitin mo yung mga bagay na yan hindi para ikaw ang maparangalan, hindi para ikaw ang mabigyan ng kapurihan. Gamitin mo yung mga bagay na yan upang maparangalan ng Panginoon sa buhay mo, sa mga bagay na meron ka ngayon. Tanong, sino ang nagkaloob? Sino ang nagkaloob, kapatid, sa iyo ng mga bagay ngayon na pwede mong ipagmalaki, pwede mong ipagyabang, pwede mong ipagmapuri? Sino ang nagkaloob? Hindi dahil sa iyo. Hindi dahil sa husay mo. Hindi dahil sa galing mo. John chapter 3 verse 27. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Walang tatanggapin ang tao. Walang sino mang nabubuhay sa ibabaw ng daigdig ang tatanggap ng anumang bagay kung hindi ang Diyos ang nagkaloob. Kundi ang Diyos ang nagbigay. Kaya ito po yung dapat na maintindihan po natin, mga kapatid. Yung buhay mo, yung kakayahan mo, yung lakas mo, yung kalusugan mo, yung mga bagay na meron ka ngayon, na iniingatan mo. Kapatid, dapat maintindihan po natin ang lahat ng iyan. Sa ating sarili, sa ating buhay, lahat ng iyan. Hindi mo yan makakamit, hindi mo yan mararanasan, hindi yan magiging iyo kung walang Diyos na nagkaloob niyan sa iyo, sa akin, sa ating lahat. At kung meron Diyos na nagkaloob niyan sa atin, kung meron Diyos na nagpahintulot na yan ay maging atin, dapat alam natin kung papaano natin ibabalik yung mga bagay na yan na meron tayo na pansamantalang ipinagkatiwala, ipinagkaloob ng Diyos. We need to understand. Ito'y magamit natin para sa kapurihan, kaluwalhatian, at kalooban ng Diyos. Wealth, treasure, anumang bagay, ari-arian, buhay, kalusugan, karunungan,
kakayahan, talento, lahat yan dapat magamit natin ng tama. Habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo, dapat magamit natin ng tama yan para maibalik ang papuri karangalan sa Diyos. Sapagkat maliwanag ang sinasabi ng John chapter 3 verse 27. Walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, huwag dumating sa panahon ng buhay natin na maging maramot tayo. Na yung mga bagay na meron tayo, ay isipin natin, ay ipinagsikapan natin. Pinagsunugan natin ng kilay, tiyaga, pagod, hirap, pawis, dugo, na para ipagmaramot natin sa harap ng Diyos. Sapagkat walang bagay na tatanggapin ng bawat isa sa atin kung hindi ito ipinagkaloob ng Diyos. Kaya dapat lagi natin ipinagpapasalamat. Lagi natin ibinabalik ang papurit, karangalan, pasasalamat sa Diyos sapagkat dapat maintindihan natin. Ito ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. 1 Corinthians 4:7. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Maliwanag po. Ano man ang meron tayo, wag po natin ipagyayabang ito na hindi ito kaloob ng Diyos sa atin. Dapat po kung ito po ipagmamalaki natin, ang maipagmamalaki natin sa mga bagay na meron tayo ngayon, even sa ating buhay, dapat ang Diyos ang naipagmamalaki natin. Sapagkat yan ang sinasabi ng 1 Corinthians 4:7. Kaya po, napakahalaga na sa ating buhay, huwag po mawawala na lagi natin ipagmamalaki, ipagmamapuri ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Third point, because He took on the burden first, not us. Bakit dapat natin sa laging ipinagmamalaki, ipinagmamapuri sa ating mga buhay? Listen carefully. Siya po ang unang nagpasan para sa atin. Siya po ang unang nagsakripisyo para sa atin. Siya po ang unang nag-alay ng buhay para sa atin. Kaya wala po tayong maipagmamalaki. Baka po isang araw dumating po sa point ng buhay ng isang tao, ng isang Kristiyano na sumbatan niya ang Diyos. Magyabang siya sa Diyos. Questionin niya ang Diyos. Mag-compute siya sa Diyos. Nasabihin niya, Lord, ang tagal ko nang naglilingkod sa iyo. Ang tagal ko nang nagsasakripisyo sa iyo. Ang tagal ko nang nagpapakasakit sa iyo. Sa kabila ng mga pinagdadaanan kong hirap, pasakit, sakripisyo, nagpapakapagal ako, nagpapagod ako. Pero wala man lang akong mahita. Wala man lang akong maranasan na pribilehiyo mula sa iyo. Sa kabila ng aking sakripisyo, paghihirap, sakit ng kalooban, pagod ng katawan, kasama pa ang bulsa. Pero bakit ganito, Panginoon? Para bagang hindi ko maranasan yung balik mo sa akin. Nagsasawa na ako. Ayoko nang gawin ito. Kapatid, maghulos dili tayo. Kapag dumating sa point ng buhay natin na kinu-question na natin ang Diyos. Dahil ipagmamalaki na natin, magko-compute na tayo sa harapan ng Diyos. Ito ba ang bunga ng aking sakripisyo, ng aking pagsunod, ng aking paglilingkod? Ikaw ang inuuna ko, pero bakit ganito? Parang lagi mo akong inuhuhuli.
Ito ang dahilan. Minsan, sa buhay ng maraming Kristiyanong mabababaw na hindi naintindihan ang napakagandang plano ng Diyos at kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, nais ko pong mag-testify sa inyo ng maigsi. Maring ito po ay napakinggan nyo na po, pero gusto ko po uling-ulitin. Nung ako po ay maglingkod sa Panginoon, bago po ako mag-full-time, mag-full-fledged pastor, napakaganda po ng sitwasyon ko sa buhay. Napakalakas po ng aking negosyo. Ang aking po sasakyan na 4 wheels ay 4. Pero nung ako po'y maglingkod sa Panginoon at mag-full-time, ni isang bisikletang bulok, wala po ako. Walan po ako ng service, nawalan po akong sasakyan. Nawalan po ako ng karangalan. Ako po'y hinusgahan at tinatulan. Dahil maaaring, nung ako po'y mag-full-time, mag-pastor, nawala yung mga bagay na pwede kong ipagyabang at ipagmalaki. Pero alam niyo po mga kapatid, never kong sinumbatan, never kong sinisi ang Diyos sa nararanasan ko sa aking buhay. Dumating po sa point na paglilingkod ko ay dadalo po ako ng meeting ng mga pastor sa Baliwag City. Ang gaganda po ng mga sasakyan po ng mga pastor, mga 4 wheels, naka-Montero, naka-Fortuner, naka-kotse. Alam niyo po ba yung service ko ay hindi ko po maiparada doon sa mga hilera po nung paradahan ng mga pastor na kasamahan ko that time sa Baliwag. Dahil ako po mismo nahihiya. Doon pa lang po sa gate yung paradahan, pero dito pa lang po, tinatali ko na po sa isang sulok yung aking dalang sasakyan. Alam niyo po kung ano yung dala ko po sa sasakyan na ipinahiram lang po sa akin, ipinagamit. Ito po hiwa-hiwalay, kalansay, binuo po ng aking kumpare sa Baliwag. Isang Yamaha B50 na kalansay. Na ang tunog po niya ay wala po kasi tambucho. Pagka pinaandar mo, pak, 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 pak. Kalansay po yun, B50. Pinagamit po sa akin ng kumpare ko. Ginamit ko po yun sa pagbabible study, sa pagpapalo up. Yun nga po yung pag ako po'y dumadalo ng meeting sa Baliwag City. Ang gaganda po ng mga service, ng mga kasamahan ko mga pastor, ako po mismo ay nahihiya na iparada po yung akin dalang sasakyan ng motor, nakalansay, wala pong halos damit. Parang ano lang po. Kumbaga sa damit ay wala pong ayos. Doon ko po pinaparada sa medyo malayo. Dahil ako po mismo ay nahihiya na dati pong ang sasakyan po ay 4, pero dumating po sa point na ako po'y maglingkod sa Diyos, mag full-time ay dumating po sa point na ganun po yung aking service. But never po yung naging dahilan para sumbatan ko, sisihin ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Meron po akong financial struggle that time. Nagkasakit po yung aking mga anak sabay-sabay. Yung aking panganay, yung aking pangalawa, sabay-sabay po nagkasakit, ako po'y naglilingkod sa Diyos. Sabay-sabay nagkasakit. Wala akong pera. Wala akong savings. Pero alam niyo po, nandyan po sa aking mga anak. Ginawa ko po yung part ko bilang magulang. Panalangin, dinala po sa Maynila para ipagamot. Wala po akong pera. Wala akong sasakyan. Meron po mga kapatid na nagperam sa akin ng service, tumulong po sa akin para po sila ipagamot. But never kong hinuli ang Diyos sa panahon ng mga pagsubok at problema. Patuloy po akong tumatayo sa pulpito pag Sunday. Sa kabila po na antindi po ng problema at pagsubok ko pong pinagdadaanan. Sapagkat nais ko pa rin pong unahin ang Diyos sa buhay ko kahit mabigat na po ang sitwasyon ko. Kaya ito pong mensaheng ito, hindi ko po itinuturo sa inyo na dahil para lang pong ituro na para nagmamagaling.
dahil naranasan ko po sa buhay ko na pinapasan ko po ang mga bagay na ipinapapasan sa akin ng Panginoon at nagpapatuloy na sumunod ng buong katapat at buong kapakumbabaan kahit mabigat na po yung aking sitwasyon. Bakit? Sapagkat naintindihan ko kahit gaano kabigat yung pasanin na pinapasan ko, pero hindi ko po yun tinatanaw na pahirap sa akin sapagkat naintindihan ko ang Panginoon ang unang nagsakripisyo, ang unang nagpasan ng kanyang sarili, ng kanyang buhay para sa akin. At kung dumating man sa point ng buhay ko na ako man ay nagpapasan ngayon ng kabigatan, ng sakripisyo, ng hirap, hindi po yun naging dahilan para po yun ibitawan ko, para po ako'y magalit at sisihin ng Diyos at sumbatan ko siya. Ito ba, Lord, ang bunga ng aking paglilingkod sa iyo? Bakit niloob mo magkasakit yung aking mga anak? Bakit niloob mo na magkagalito yung buhay ko? Hindi po, never ko po yun sinabi. Bagkus patuloy po akong tapat na nagpapasalamat, naglilingkod ng buong katapatan sa Diyos. Brothers and sisters, I challenge to all of you, kung meron kang pinapasan ngayon, kung meron kang kabigatan ngayon na pinagdadaanan, kung meron kang sitwasyon ngayon na parang pagod ka na, parang hirap ka na, kapatid, isipin mo, ang Lord ang unang nagpasan para sa iyo. Ang Lord ang unang ipinako, nagsakripisyo, tiniis, namatay para sa iyo. Kaya wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan na mag-complain, magreklamo, sumbatan ng Diyos. Kahit tayo tapat na naglingkod sa Panginoon, parang susumbatan natin siya, nasasabihin natin, Lord, ito ba ang bunga ng aking matagal na panahon na paglilingkod sa iyo? Bakit ito ang parang kapalit? Wala tayong karapatan. Bakit? Sapagkat ang Lord ang unang nakaranas ng sakit, kirot, hirap at kamatayan sa krus. Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kapag ito po ang naging katuwiran na po natin, kapag ito na po naging prinsipyo na po natin, kapatid, kahit ano nararanasan mo sa buhay, kahit ano nangyayari sa buhay mo, hindi mo ihuhuli ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Iyan ang dahilan kung bakit lagi mo siyang pararangalan, papupurihan at maglilingkod ng buong kapakumbabaan at buong katapatan sapagkat naunawaan mo ang Panginoon ang unang nagpasan, ang unang nagsakripisyo, ang unang naghirap, ang unang namatay sa iyo, para sa iyo. Tanungin kita, kapatid, meron na bang pumatak na kahit isang patak na dugo sa ginagawa mong pagsunod sa Panginoon? Meron na bang ikaw naranasan na sugat sa katawan mo nang dahil sa pagsunod mo sa Panginoon sugatan ka? Wala pa eh. Wala pa naman eh. Pero ang Panginoon mula ulo hanggang talampakan, ayon sa mga Bible scholar, more than 7,000 wounds ang tinamo nung siya ay pahirapan, latikuhin, suntukin, paluin, pero hindi nagreklamo. Wala siyang kasalanan. Banal siyang Diyos, anak na kaisa-isa. Hindi dapat niya maranasan yon. Ginawa niya yon sa ating mga makasalanan. Hindi worth it na gawin ng Panginoon yun kasi wala pa tayong ginagawang mabuti sa Kanya. Pero ginawa niya yon. Pero ngayon, kung tayo man ay merong mga pinagdadaan ng hirap, pagod, sakit, worth it na ibalik natin ang mga bagay na yon para sa Panginoon. Na unang nagpakasakit, naghirap, nagpasan ng sakit at hirap at kirot hanggang kamatayan para sa atin na hindi karapat dapat gawa nun. Sapagkat tayo po'y lahat ay makasalanan nung panahong iyon. 1 Peter chapter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. This is the purpose of our Lord Jesus Christ.
nang siya po'y mamatay sa krus. Dinala po niya sa kanyang kamatayan sa krus. Tiniis niya ang sakit at hirap para sa ating mga kasalanan. Upang sa kanyang kamatayan, ano po ang sabi? Tuluyan na po nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kapatid, ito ang dahilan kung bakit tiniis ng Panginoon ang lahat ng sakit, kirot sa krus upang kanyang kunin ang lahat ng ating kasalanan. Tubusin tayo sa lahat ng ating karumihan at kasalanan para hindi na tayo mamuhay na muli sa maruming pamumuhay. Para mula noon until now hanggang sa panahong pang mga darating, mananatili tayong namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit hindi tayo humihinto. Hindi tayo tumitigil. Kung bakit parang minsan nakakasawa na. Nakakasawa na paulit-ulit na lang. Parang routine na lang, parang paulit-ulit na lang, parang cycle na lang. Ito ang dahilan. Kasi ito yung gusto ng Panginoon. At talagang, kaya tayo tinubos ng Panginoon, kaya siya nagpakasakit, kaya tiniis yung mga hirap, sakit, kirot, kaya siya namatay sa krus. Para lahat ng ating karumihan, lahat ng ating kasalanan, kunin niyang lahat upang tayo magpatuloy na mamuhay na hanggang sa ating buhay na darating pa, hanggang sa ating kamatayan, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban na ng Diyos, hindi na ayon sa gusto mo, sa gusto natin, kundi ayon na sa gusto ng Diyos. Church, yan ang dahilan kung bakit ngayon tayo naririto. Hindi tayo nagpupunta sa lugar na ito na para wala lang. Hindi tayo nagpupunta sa lugar na ito para lang sa ating kapatid, para lang kay pastor o para sa kanino paman. Hindi tayo nagpupunta sa lugar na ito dahil may problema lang tayo. Hindi tayo nagpupunta sa lugar na ito dahil meron lang tayong gustong kunin sa Panginoon. Kaya tayo nagpupunta sa lugar na ito sapagkat tayo ay pinatawad na, nilinis na, at tayo ngayon ay nagpapatuloy na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan ang dahilan, mga kapatid. Kaya hindi tayo magsasawa sapagkat mas nauna ang Panginoon na nagpakasakit, mas nauna ang Panginoon na pumasan ng lahat ng bigat, kahihiyan, kirot para sa ating lahat, para tayo makapagpatuloy ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kapatid, huwag nating kakalimutan yun. Huwag nating kakalimutan yun. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat isa po sa atin ay hindi nagsasawa. Bagkus lalo pat higit na pataas ng pataas ang level ng ating desire na patuloy pa talaga tayong mag-apoy, maglagablab, lumalim yung ating pagmamahal sa Diyos. Bakit? Sapagkat naintindihan natin yung lahat ng ating pinagdadaan ng pagsubok, problema, pasakit, tiisin, kabigatan sa buhay. Mas naunang pumasan, maranasan ng panahon lahat ng matitinding pagsubok. Ito'y dahil para sa ating lahat. Kaya wala tayong maisusumbat sa Panginoon. Wala tayong po pwedeng i-compute sa Panginoon na parang sumahan natin siya. Never, mga kapatid. Bagkus dapat lagi tayong magpasalamat sa Lord. Luke chapter 9 verse 23. At sinasabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, taas po ang kamay ng lahat ng gustong sumunod sa Panginoon. Lahat po tayo, di po ba? Pero sabi ng Panginoon, kung ibig ninumang sumunod sa akin, tingnan niyo po ang kanya pong utos. Ano po ang qualification kapag nais nating sumunod sa Panginoon? Number 1, limutin niya ang ukol sa kanyang
sarili. Dapat limutin po natin yung ukol para sa ating sarili. Ano ibig sabihin nun? Kaya po, marami pong Kristiyano hindi makasunod sa Panginoon. Kasi nakakonsentrate siya doon sa sarili niya. Doon sa gusto niya. Pero sabi ng Lord, kapag gusto mong sumunod sa akin at gusto mong makasunod ng tapat, limutin mo muna yung ukol sa iyong sarili. I-priority mo ako. Ako i-priority mo para makasunod ka ng lubusan sa akin. Pangalawa, ano po sabi niya? Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano yung pangalawa? Pasanin yung krus. Meron pong ipinapapasan sa akin, sa atin. Hindi po literal na krus ang dapat natin pasanin. Mga spiritual cross po yon. Ano po yon? Ito po yung kahit napapagod ka na, kahit nasasaktan ka na, kahit napapahiya ka na, kahit nararanasan mo ang mga bagay na hindi maganda, kahit para bang nagsasawa ka na, sa ginagawa mong pagpapatuloy na pagsunod, paglilingkod sa Panginoon, pero hindi mo po pwedeng ibaba yun. Papasanin mo yon. Papasanin mo yon. Yun ang sabi ng Panginoon. Limutin mo yung ukol sa iyong sarili. Pasanin mo araw-araw. Ang sabi po, day by day, dapat pinapasa natin yon. Hindi po pang isang linggo lang, hindi po pang isang buwan lang, hindi po pang isang taon lang. Dapat araw-araw pinapasa natin yon at nagpapatuloy tayong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Yan po yung qualification ng Panginoon. Yan po kayo na example kung bakit gusto ng Panginoon patuloy po tayo nagpapasan. Kapag meron kang isang bagay na pasan-pasan, naglalakad ka lang. Kahit anong bagay po yan, pasan-pasan mo, maglalakad ka lang. Mula po doon sa isang bilihan, papunta po doon sa bahay mo. Pasan-pasan mo lang, wala kang sasakyan. Ano po ang magiging pakiramdam niyo habang ikay naglalakad sa daan? Pasan-pasan mo ang isang bagay, naglalakad ka lang, papauwi sa iyong bahay. Laging ganun, lagi mong pasan yun. At nakikita mo yung mga kakilala mo, nadadaanan mo. Ano po pakiramdam niyo? Pwede niyo maramdaman. Ano po pwede niyo maramdaman? Di ba parang nakakababa ng pagkatao, di ba? Di ba? Nakakababa ng pagkatao sapagkat isipin mo, pasan-pasan mo lagi yung pinamili mo, naglalakad ka lang, ni bisikleta wala ka. Pinagpapawisan ka, naglalakad ka lang, araw-araw. Araw-araw mong pasan yun. Nakikita ka ng mga tao na kahit hindi kumikibo, maaaring nagbubulungan. Bakit po ganun? Sapagkat sa ganung punto, natututo po tayong maging mapagpakumbaba. Alam natin yung ating sitwasyon sa ating sarili. Na hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi tayo pwedeng magpapuri. Sapagkat yung ating sitwasyon, parang kaaba-aba. Parang katawa-tawa. Na naglalakad ka lang, lagi mong pasan yung mga bagay na kung saan mo kinuha at iuuwi mo sa bahay. Mula sa bahay mo, papasan-pasan mo, dadali mo sa isang lugar. Nakakababa po ng ating sarili yun. Pero kaya kung sabi po ng Panginoon na pasanin nyo ang inyong krus araw-araw, ayaw niya po kasi dumating sa point ng buhay ng bawat isa po sa atin na tayo po'y maging mayabang na, mapagmapuri na, mapagmalaki na. Kaya ang gusto ng Panginoon, lagi po tayong may pasan araw-araw sapagkat lagi po tayong dapat maalala na tayo po'y dapat patuloy na maging mapagpakumbaba na sumusunod po ng tapat sa harapan ng Panginoon. Ayaw ng Lord na tayo po ay magmalaki na po sa Lord. Kaya ang nais po niya, magpapatuloy po tayong pasan-pasan yung mga krus na yon araw-araw at sumusunod ng tapat sa Panginoon.
Last point. Because everything is from Him and through Him. Lahat ng bagay ay sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo, lahat ng bagay na pinapangarap natin, lahat ng bagay na na-achieve natin, lahat ng bagay na narating natin, lahat ng bagay na meron tayo, hindi para sa atin kundi para sa Kanya at sa pamamagitan niya. Yan ang dahilan kung bakit napakahalaga na lagi natin pinararangalan, pinapupurihan, itinataas ang Diyos. Because everything is from Him and through Him. Wag na wag darating sa point ng buhay natin na kapag meron tayong mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, itong maging dahilan para tayo'y malayo sa Diyos. Wag na wag darating sa point ng buhay natin na yung may mga pangarap tayo sa buhay at ipinagkatiwala ng Panginoon, ito ang maging dahilan para tayo'y mawalan ng oras at panahon sa Diyos. We need to understand because everything is from Him and through Him. Mga kapatid, marami pang bagay ang ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay nating lahat. Kung sa bagay na yan na maliit pa lang, kakaparanggot pa lang, kakapiranggot pa lang sa mga pangako ng Diyos na meron ka ngayon, ay nawawala na tayo ng panahon sa Diyos. Nailalayo na tayo ng mga bagay na yan sa Diyos. How much more kung pagkakatiwalaan ka pa ng mas malalaki na mga bagay na pangako ng Diyos. Kaya hindi niya gagawin yon. Kaya sabi ng Lord, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Pero sa mas maliit na bagay pa lang na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, pero yung maliit na bagay na yan ay hindi po natin nagamit ng tama, bagkus ito yung bagay na ito ang naglalayo sa atin ng Diyos, paano tayong bibigyan ng pagkakatiwala ng Diyos sa mas malalaking bagay sa ating buhay. Kapatid, maging faithful muna tayo. Maging lalo't higit tayong tapat, maapoy, marugdob ang ating pagmamahal at pag-ibig sa Panginoon sa mga bagay ngayon na meron tayo. Sapagkat kapag naging good steward tayo, mas lalo't higit pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa mas malalaking bagay na paparating sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Hallelujah! Praise God! 2 Corinthians 5:1. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Sino gumawa? Ang Diyos. Hindi tao. We need to understand lahat ng bagay na nakikita natin. Lahat ng bagay na may buhay, walang buhay. Ang Diyos po ang lumikha niyan. Ang Diyos po ang gumawa niyan. Anumang bagay na pinapangarap natin at ito'y na-achieve natin. We need to understand na hindi tayo ang gumawa nun. Ang Diyos ang gumawa nun kung bakit meron tayo ng mga bagay na pinapangarap natin. Ang kailangan po, maibalik po natin ang karangalan, papuri sa Diyos sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ang lahat ng tao.
Kapatid, may pagsubok ka ba ngayon? May problema ka ba ngayon? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Sabi po ng Bible, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Ano sabi po? Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Tapat ang Diyos. Kaya kung meron man pagsubok, meron mang trials na dumating sa point ng buhay nyo, huwag yan ang magiging dahilan para ikay manlulupaypay, para ikay manlalamig, para ikay titigil, para ikay hihinto sa pagsunod ng may kapakumbabaan at may katapatan sa Diyos. Bakit? Sapagkat tapat ang Diyos. Hindi niya ipahihintulot na subukin ka sa higit ng iyong kakayahan. Ano po ang sabi? Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Hallelujah. Church, walang pagsubok, walang problema, walang challenge na hindi natin ma-overcome sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Ito'y ma-overcome natin sa pamamagitan ng tulong ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Give the best clap offering for the Lord. Kaya wag po natin idadahilan. Kapag meron tayong challenge, meron tayong trials sa buhay, para bang apektado yung ating pong pagbabalik ng parangal, tapat na pagsunod na may kapakumbabaan sa Diyos. Wag, sapagkat ang Diyos ang may sabi. Hindi niya kayo bibigyan ng higit sa inyong kakayahan na mga pagsubok. Alam niya kung hanggang saan ang inyong limitasyon. At kung dumating man yung point na makaranas kayo ng napakatitinding pagsubok, tapat ang Diyos. Bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan nyo ang mga pagsubok na iyan. Hallelujah. Kaya napakapalad po natin. Napakapalad po natin mga Kristiyano sapagkat meron tayong tapat na Diyos, napakabuting Diyos na po pwedeng gumalaw at tumulong sa ating mga buhay. Hebrew chapter 13 verse 6. Walang pag-agam-agam na masasabi natin. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Sirain ka man ng tao. Wasakin ka man ng tao. Ichismis ka man ng tao. Pagwikaan ka man ng masakit na salita. Wasakin ang iyong dignidad. Pero sabi po ng Hebrew 13 verse 6, walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa atin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa atin ng mga taong ito. Ano man sabihin sa iyo ng mundo, ano man sabihin sa iyo ng mga tao, ano mang mga kasinungalingan ang gawin sa iyo para ibagsak ka, para wasakin ka. Pero kapag ang Diyos ang kasama natin, kapag ang Diyos ang kakampi natin, sino ang pwedeng magwasak sa atin? Sapagkat meron tayong Diyos na magtatanggol, magpuprotect sa bawat isang tapat na sumusunod sa kanyang kalooban.